Guys, magandang araw sa inyong lahat. And for today's vlog guys is i-share ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano mag tester gamit ang multi-tester na ito sa high tension wire, kung busted ba siya o hindi. So itong high tension wire na ito guys, ito yung good, at ito naman is ito yung busted na high tension wire. So tester lang natin guys. Kuha lang ako ng isa nitong good na high tension wire. And then sa pag-test gamit ang multi-tester na ito na analog guys, is set nyo lang yan sa 1K. Yan. And then ito yung good high tension wire. So suksok lang natin sa dulo. At ito. Ayan. So ayan guys, kung nakikita nyo yan, mapalo yan. So ibig sabihin may reading. Ibig sabihin guys, itong high tension wire na ito is wala siyang putol sa ilalim. Ayan. Yan. Yan. Nakikita nyo, ginagalaw-galaw ko. Yan, ito yung high tension wire na tinester ko. Yan. And then kuha tayo ng high tension wire na busted na. So ito yun guys. So hawakan ko lang yung bawat dulo. Yan. And then suksok natin yung tester. Yan. Kung titingnan nyo guys, itong araw ng ating tester is hindi yan gagalaw. O kung gagalaw man yan guys, is konting-konti lang. Yan. So ayan, nakadikit na yung bawat dulo ng tester natin. Kung titingnan nyo yan guys, walang reading siya. O may reading man guys, konting-konti lang. Ayan o. Gagalaw-galawin ko siya. Yan. So yan lang guys ang pag tester ng high tension wire gamit ang analog na tester o multi-tester guys. And then next natin gagawin guys is mag-overhaul tayo ng distributor. So babaklasin natin to lahat guys, kasi may nag-request sa akin na subscriber, hindi ko lang matandaan yung pangalan niya. So ito na po yun, request mo sir, na pag-overhaul ng distributor. So ang distributor cap nya guys is may epoxy na, kasi nabasag ito. So itong distributor cap na ito, tatanggalin ko, lilipat ko dito. So tatanggalin ko na to guys. So meron yang screw bolt na 7mm. Pwede nyo rin gamitan ng star screw, pero ito lang gagamitin ko. 7mm na socket wrench. So ayan, natanggal ko na siya, and then maraming dumi. Yan. So tatanggalin natin tong kanyang rotor guys. Pagtanggal ito is hilain lang natin. Ayan. Hilain lang natin pag ganyan, matatanggal na yan. Then itong kanyang cover. Ayan. So napakarumi na guys. So check ko lang muna. Kabit ko lang muna itong kanyang rotor, then check ko. Hahawakan ko dito, pipigilan ko, then pipihitin ko pa left and right kung hindi ba stack up ang mechanism ng advancer dito sa loob. So hindi naman siya stack up guys, kasi nagagalaw siya. Ayan. Pag stack up po to guys, pag pinipigilan nyo ito, yan, hinahawakan nyo yan, then gagalawin nyo to, yes. Hindi na yan magalaw-galaw ng konti, ito magagalaw pa siya. So ibig sabihin good pa ang advancer na mechanism advancer sa loob. So tatanggalin ko na lang din guys, para malinisan sa loob at malagyan ng grasa. So tatanggalin natin tong screw bolt na ito, lahat ng screw bolt na ito guys. Dito ba medyo focus lang natin guys. So ayan, tatanggalin natin tong lahat ng screw na to.
So ayan, natatanggal natin na itong kanyang pinaka CDI nya. Ayan, tatanggalin natin itong wire. Then pati rin itong kanyang pick up coil guys. Tawag nito sa iba pick up coil, o sa motor naman is tawag namin dito is pulser. So tatanggalin natin to. So ayan, natanggalan natin. And then itong cover na ito na metal is tatanggalin natin yan. So matigas siya guys. So kailangan ito is may tagahawak, tapos pupukukin ko ang dulo ng star screw at sabay ikot para matanggal siya. So guys, wala kasing tagahawak dito. And then mahirap ganyan, baka matamaan yung camera natin. So tatanggalin ko na lang ito muna guys nang hindi naka-video kasi mahirap tatamaan yung camera. So ayan na guys, naluwagan ko na siya. So pwede na natin tanggalin. Ayan. So natatanggalan natin. And then pati rin itong kanyang diaphragm para sa vacuum advancer. Tanggalin natin. Luwagan ko na rin to guys para mas mabilis lang yung video natin. So pag natanggal nyo na itong bolt na ito guys, is meron itong lock dito na parang circlip. So kailangan nyo lang ng maliit na flat screw ito para matanggal yung lock. So ayan, ito yung kanyang lock guys. Then matatanggal na natin itong kanyang diaphragm. Ayan. So guys, matatanggalan natin ito, mabubunot na natin ito, pero maganda guys is tawag nito, lagyan natin ng palatandaan kasi pag nagkabaliktad guys is hindi aandar ang makina. So ang gagawin ko nito guys, kung titingnan nyo yan, may tuldok yan. Ayan. So dito ko siya itapat guys sa may triangle. Ayan. Kita ba? Ayan. Nagkatapat silang dalawa. So pag nagtapat yan guys is titingnan ko dito sa ilalim. So tatandaan natin yung posisyon niya guys. So halimbawa guys, yan, nakatapat silang dalawa. So ang diskarte naman yan is ang titingnan nyo to, medyo malabo sa video guys. Ayan, ito guys, yan, nakikita itong tinuro ko is dapat lagyan natin ng palatandaan kung saan siya nakaharap. Yan, so dito siya na side nakaharap. So lagyan natin ng palatandaan. Ayan, so kung may pintel pin kayo guys, mas okay. So ito na lang yung ginamit ko na guhit. So ayan, nakatapat silang dalawa. Yung may parang tuldok na butas, and then dito sa side na to na naka-triangle yung shape niya. At saka ayan, nakaharap sa guhit. Ito. So tatanggalin ko na to guys. So kailangan pa pala na tanggalin natin tong screw sa gitna. Nalimutan ko, tanggalin pala natin to. So medyo matigas yan guys, so luluwagan ko lang muna. So guys, ito na po siya. Nalawagan ko na, and then tatanggalin na natin. Ayan, matatanggalan natin yan. Ayan. So ito po yung kanyang mechanism sa advancer. Ayan, bumubuka yan. May spring kasi yan. So bumubuka yan. So hindi naman siya stack up. At saka ang pangkaraniwang issue nito guys, pag nag-stack up to is ito. Dito sa butas na to. Ayan. Yung butas na yan, didikit dito sa shaft na to. Ayan, kasi pinapasok yan dyan.
So okay naman ang loob nito, wala namang stuck up. So ayan. So bubugahan ko lang siya ng hangin ng compressor guys para matanggal yung mga alikabok. Pwede na natin itong i-assemble guys, and then lubricate lang natin ng grasa guys itong shaft na to. Okay, kunting-kunting grasa lang guys. Yan. And then pati rin ang butas na to guys, kailangan natin lagyan ng kunting grasa para hindi siya kakalawangin. Yan. Yan. Then pati rin ito guys, lagyan ko na rin ng grasa ng kunting-kunti lang. So yan, yan. Kasi dito kasi yan sa sayad guys. So pag nanikit yan, hindi masyadong nag-advance yung kanyang advancer. So lalagyan ko rin ng grasa. Yan. So ito guys, na tinuro ko sa kamay, yan. So dito siya papasok. So pag medyo hindi siya madulas is medyo delay yung pag-a-advance niya. So ang issue nito guys, pag nag-stack up to is akalain mo na kinakapos sa gas yung karburador kasi nga hindi siya magha-high RPM. Mga nasa gitnang tapak lang siya, pag lumagpas na is hagok na siya guys. So maraming ganitong issue na karburador ang pinagdidiskitahan. So kakabit ko na siya guys. Saka ito guys, meron naman itong guide, ayan. So ang guide na yan is dito siya papasok. So lalagay ko na. And then tapat natin yung kanina, ayan, tapat natin yan. Tapos dapat ito, yan, is itapat natin sa guhit na ginuhit ko kanina. So sana klaro sa video guys. So ilalagay ko lang muna ng maayos. So ayan, napasok ko na siya guys. So ayan, nakatapat yung tuldok na parang butas, and then dito sa triangle na shape, and then ito is nakatapat din sa ginuhit ko. Ayan. Ayan, sana masundan nyo guys. And then babalik ko na itong kanyang cover. So unahin muna natin itong kanyang vacuum advancer. Ayan. So sundan nyo lang guys, makukuha nyo rin kung paano mag-overhaul nito. Yan guys, tulak nya para dito. So guys, pasensyahan nyo na medyo maingay. So ayan, nakabit ko na. Pick up coil.
So ang diskarte nito guys sa pag-adjust, kasi kailangan ng adjustan to. So itong robot na ito guys, kailangan higitan natin siya ng saktong-sakto lang na napipihit natin dito sa kabila. So ibig sabihin guys, hindi muna natin ipa-final sa paghigpit nito kasi i-adjust pa natin to para hindi siya sumayad kasi umiikot yan. So didikit yan sa ating pick up coil. So i-adjust ko lang siya guys. Ito guys, tulak ko lang ng konti, then try kong higitan. Then tingnan natin kung hindi ba siya sasayad. Ayan. So tama ka guys. So ito guys, wala akong sunod na clearance. Binibigay ko lang yung sapat na clearance na lahat ng dulo nitong bakal na ito is hindi siya sasayad sa magnet ng ating pickup coil. Yan. So okay na yan. And then kakabit natin itong kanyang CDI guys. Tapos itong kanyang wire guys, hindi naman ito magkabaliktad guys kasi may guide ito. So kakabit ko na siya. Yan din itong wire ng ating pick up coil. So hindi rin ito magkakabaliktad guys kasi may guide naman yan. Yan, so tapos na tayo mag-overhaul guys. So pwede na natin ibalik yung cover at saka itong kanyang rotor. Ayan. At saka itong distributor cap guys is ito yung ipapalit ko kasi may tawag nito. Dib ko na nilagay dito kasi nabasag to. So yun lang guys ang pag-overhaul ng distributor na to. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa inyong suporta sa channel ko guys, and God bless po sa inyong lahat.